Hello po muli mga katambay. Si Kamanong po, magkukomento po muli dito po sa ating Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod mga katambay. Ito po, komentuhan naman natin mga katambay. Ito pong nakaraang pagkikita po at pahayag ng ating minamahal na Vice President Sara Duterte mga katambay. Ito po, sa kabila po ng napakainit po ng politika sa ating bansa, siyempre lalong-lalo na sa issue ng Commander-in-Chief na nakita po natin, naka-blackout po, news blackout po pagdating po sa First Family, ang issue po ng droga. Ganon din po sa buong sangay ng gobyerno ay blackout din po mga katambay. Nakapagtataka, walang kuryente sa kanila mga katambay. Totally blackout. Ito po, pakinggan po natin ang pahayag ng ating Vice President at komentuhan po natin mga katambay. Sabihin, walang pandadaya na mangyayari sa lahat ng mga positions, walang ma-disenfranchise ng mga voters, yung mga ganon. So, importante sa amin yon na magkaroon ng respeto ang lahat sa kung sino man yung mga pinili ng taong bayan. We believe nagkaroon na po kayo ng meeting kagabi with Senator Bato and Senator Go. Can you tell us about lang po sa inyo naging meeting? Yes, oo. Kagabi, na meron kaming dinner meeting ni Senator Bongo at ni Senator Bato de la Rosa. Pinag-usapan namin unang-una yung problema ni Senator Bato de la Rosa sa ICC. So, nagbili ako ng konting legal advice doon, base na rin sa mga nabasa ko about sa ICC. Tapos, pag-usapan namin ang midterm elections, politika. Karamihan ng pag-uusap ay politika at kaparte siya ng midterm elections. Wala akong nabigay ng mga commitments sa kanila. Sinabi ko sa kanila na siguro mag-antay muna tayo ng survey ng September or October bago yung filing, bago natin pag-usapan kung anong gagawin para sa midterm elections. At ang napagkasunduan lang namin doon is paniguraduhin at i-encourage ang ating mga kababayan na paniguraduhin na malinis yung halalan ng 2025. Malinis, okay. Ibig sabihin, walang pandadaya na mangyayari sa lahat ng mga positions, walang ma-disenfranchise ng mga voters, yung mga ganon. So, importante sa amin yon na magkaroon ng respeto ang lahat sa kung sino man yung mga pinili ng taong bayan. Okay, sorry. Yan po mga katambay, ang pahayag po ng ating mahal na Vice President, mga katambay. Si Vice President Sara Duterte. Nakapag-usap na po sila, nakapag-dinner na po itong ating mga senador na si Senator Bato, Senator Go, dahil sila po ay ayon po kay Vice President Sara Duterte ay kasama po sila sa midterm election. Next year na po yan mga katambay. Kaya po nagpaalala po ang ating mahal na Vice President Sara Duterte, siyempre po sa mga talinuhan natin, tayong mga botante, kailangan po maging matalino po tayo mga katambay. Lalo marami pong ugong-ugong mga tambay na balita na sana hindi naman totoo na baka daw gawan nila ng paraan katulad ng mga nakaraan na nagagamit daw ang computer o ang sinasabing magic-matic mga tambay na nananalo po dahil sa computer. Ang sinasabing figure ng boto ay nababago dahil computerized daw mga tambay. Sana naman hindi. Dahil nagpapaalala rin ang ating Vice President, mga tambay, na maging sana respeto kung ano ang kagustuhan ng tao. Sana po, yun ang lumabas na totoo sa mga darating na botohan o halalan sa ating bansa. Lalo next year. Sana, mga katambay, magkaroon po ng konsensya ang mga politiko sa ating bansa na, ang kailangan natin ay maglilingkod sa ating bayan. Hindi natin kailangan ng hari, ang kapangyarihan na pag sila'y naupo, ang tingin nila sarili nila ay mga hari, mga kala mo, mga kung sino na hindi na lingkod bayan ang tingin nila sarili nila. Puro na sila boss
mga hari, yung iba talagang ayaw pa ang umalis at talagang gumagawa ng paraan ang mga politiko na hindi na mawala sa kapangyarihan temporary na ibinigay, pinagkaloob sa kanila. You know? Kaya lang, iba kasi yung sistema natin. Basta sana po mabago na, mga katambay. Mabago po yung sistema na mga nambibili o bumibili. Karamihan po ng mga politiko natin ay namimili ng boto, mga katambay. Sana po maging matalino tayong mga botante, mga katambay. Wag na wag po tayong papayag sa mga ganyan. Maging matalino na po tayo. Dahil yung ibinibili nilang boto o yung pinambabayad nila sa atin, di umano, sa atin din galing yon, mga katambay. Sa atin din galing yon, sa taxpayer, na naiipon nila di umano. Yung iba raw, mga katambay, nagagamit pa ang pera daw ng droga, di umano. Dahil laganap na naman ng droga sa atin. Dahil nung panahon ni dating Pangulong Duterte, may mga politiko raw, di umano, na gumagamit pondo sa mga eleksyon, ang pera ng droga. Dahil may nakulong pa nga, di po ba? May nakulong, nakalaya, ganyan ang problema. Yung mahilig sa saba, di po ba? Na nagamit ang pera ng droga sa pamumulitika, sa kampanya. Sana naman, mga katambay, maging matalino tayo. Kawawa po tayo at ang mga susunod nating henerasyon. Dahil alam naman po natin ang mga politiko ngayon sa ating bansa, lalo na yung sobrang tagal na, talagang alam na nila pasikot-sikot kung paano sila magkakamal, di umano ng salapi ang mga ito. You know? Inuubos ang pera ng bayan dahil kabisado na nila kung paano gagawin, di umano, mga silid dito, lagay dito, you know, tago rito, you know, invest dito, invest doon. Pero pera ni Juan de la Cruz, mga katambay. Sana. Kaya yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte, sana po isa puso po nating mga, you know, tayong mga Pilipino, isa puso po natin, mga katambay. You know, maging wise voters na po tayo, mga katambay. At sana rin po sa nanunungkulan sa mga COMELEC, di ba? Hindi po sana ito nagpapabili o nagpapabayad, hindi lang binebenta ang kanilang prinsipyo. Di po ba? Karamihan kasi, di umano, pati po sa COMELEC, yung mga nasa COMELEC natin na dinadala po sa mga probinsya, di ba? Sa mga munisipalidad, yung mga COMELEC natin, nababayaran daw di umano yung mga yan. Sana, huwag nila ibenta ang kanilang kaluluwa, you know, sa mga politikong mga korap na, you know, sana lang, hindi makapasok ang sobrang korap na politiko sa ating bansa. Sana manalig yung kagustuhan ng mga Pilipino na tamang lingkod bayan ang pumasok sa susunod na eleksyon sa 2025 sa ating bansa. Dahil lugmok na sa korupsyon, sa kahirapan, ang ating bansa. Pagka mananatiling sila pa rin, katulad ng karamihan sa Kamara, you know, sa Senado, karamihan, walang pagmamahal sa bayan, mga katambay. Walang political will. Nakakatilang po ng tenga, mga katambay. Di ba? Ano lang po ang kanilang you know, political will? Puro pagpapayaman sa kanilang lahi, di umano. Lahi lang nila. Yung mga nakapalibot lang sa kanila. Pero yung mga tayong mahihirap, mga kababayan nating mahirap, wala po yan. You know, anggi-anggi lang ang ginagawang tulong dyan. Malapit na halalan, dadaanin ka lang sa mga ayuda niyan, mga katambay. Mga kakarampot, pero pera pa rin. Pera pa rin ang taong bayan yan, mga katambay. Hindi nila pera yon ang ginagastos. Ang lalakas ng loob. Nakita niyo naman kung magpamigay. Puro may pangalan nila. May mga initial, may mga litrato. Hindi rin makakapal ang muka, mga katambay. Pera natin yun. Pero mukha nilang nakalagay doon sa pinamimigay nila, mga katambay. Kala mo kanila galing yun, mga katambay. Di ba ba? Hiyang-hiya naman tayo sa mga politikong korap. Di ba ba? Kaya maging wise na po tayo. At isa pa, siyempre, meron din pong sympathy. Siyempre po, ang ating Vice President Sara Duterte sa nangyayari po about po sa pamilya niya, sa kanya. Kasama na rin sila Senator Bato, si Senator Go, lalo sa ICC. Isa rin po sa pinag-usapan nila yan. Dahil alam naman natin, talagang pamumulitika, yung sinasabi nga natin na
lagi natin inuulit yung sinasabing ang ating Pangulong Marcos ay bilib na bilib at hangang-hanga sa dating Pangulong Duterte at halos iangat niya sa lupa sa parangal at papuri. Pero ngayon, numahawakan ng kapangyarihan, tae na. Excuse me po sa mga kumakain. Tae na ang pamilya Duterte. At ganun din po ang ating Vice President. Wala na po, alikabok na po. Madali na po nilang walisin ang Vice President dahil nakuha na nila ang gusto nila. Kumbaga, sabi nga ng mga Pilipino, mga katambay natin, talagang planado ang nangyaring political sa Vice President Sara Duterte at sa mga Duterte na politika at nabudol daw di umano, lalong-lalo na ang Vice President Sara Duterte. Napagtulungan ng mga napakaraming nambudol sa pangunguna raw di umano ng ate ng Pangulong Marcos Jr. Isa raw sa nakabudol kay Vice President Sara Duterte. Kaya nagkakaganito ang ating bansa dahil sa pagiging greedy sa kapangyarihan. Talagang ayaw na nilang mawala ngayon yung kapangyarihang matagal na wala sa kanila. Kaya ganito po ang nangyayari sa pamilya Duterte, lalo-lalo kasama na Senator Bato, Sigo, at mismong Vice President nakakaranas ng political harassment sa panahon natin ngayon. Talagang kung ano-ano pong paninira, bawat galaw, may issue ang media, mautot lang, di umano ang mga ito, nakabalita na. Pero yung issue ng droga ng First Family, naka-blackout silang lahat. Walang ginagawang mali ang administrasyon natin. At wala na rin, di ba? Lagi ko sinasabi, wala na rin humahabol, nag-iimbestiga sa mga korupsyon sa ating bansa. Wala na. Wala na oposisyon na makikita natin. Hindi katulad ng kay dating Pangulong Duterte, napakaraming mga, nagiging oposisyon, hinahanapan ng butas, korupsyon, ang dating Pangulong Duterte. Pero ngayon, sa bagong Pilipinas, wala ni isa na nagsasalita, na naninindigan na may korupsyon nagaganap sa ating gobyerno. Nada. Di ba? Ang lalaki ng numero na naitatransfer, bilyon-bilyon, pera galing sa PhilHealth, itinransfer sa iba, hindi natin malaman kung kaninong bulsa dinala, di umano. Tapos yung programa na sinasabi, isang damukal na flood control na bilyon-bilyon, pero walang nag-iimbestiga dyan na matapang na politiko na may balls, tumatayo, naninindigan para sa bayan, para sa ating mga Pilipino. Nada. Di ba? Sarado ang mata, may busa lang bibig, at bingi, may bulak ang tenga, mga tambay. Walang nakikita, walang naririnig, kaya hindi makapagsalita. Ganyan po ang ating bagong Pilipinas. Buti na lang po, may natitira pa, katulad ng Vice President Sara Duterte. Nakikita niya, wala pang piring ang kanyang mata. Nakikita niya ang problema ng bansa, kahirapan. Nakikita niya ang problema ng mahihirap, mga katambay. Sana lang, suportahan natin at maging wise tayong mga botante na nakikita natin ang pagpapalakad ng gobyerno natin ngayon, mga katambay. Nagbalikan na po lahat. Nagbalikan na lahat, mga katambay. Bisyo. Dumami bisyo, krimen. Tapos yung mga sinusuka na mga sinasabing pink, yellow, oligarch, nagsama-sama na di umano lahat, pati media sa bagong Pilipinas. Yung mga sinuka na mga Pilipino, inayawan, dahil mga palpak nung mga panahon nila, ngayon sila na magkakasama, mga katambay. Magkaka-unity team na, mga katambay. Kaya mainam po ito ang ginagawa ng Vice President. Nag-uusap-usap po sila na kung ano po at maisasalba pa ang ating bansa sa ganitong sistema dahil nga nabudol, unang-una nga nabudol ang ating Vice President, mga katambay. At ang pamilya Duterte ang nagsasakripisyo ngayon sa kabila ng katandaan at may edad na talaga ang dating Presidente Duterte. Talagang hindi nila tinitigilang pabagsakin ito dahil alam nila malakas pa ang kapangyarihan at power sa politika ng Rodrigo Duterte, mga katambay. Kaya gusto nilang baldahin. Kahit sabihin natin may edad na ang dating Pangulo, iba pa rin ang karisma at ang nagawa. Nakatatak po kasi sa ating mga Pilipino ang nagawa ng isang Rodrigo Duterte sa ating bansa. Di ba? Pandemic pa lang yung ginawa niyang sakripisyo
diskarte, na buhay tayo pare-parehas. Di ba? Eh kung yan ay nangyari sa panahon natin ngayon, kay PBBM, patay tayong lahat, di umano. Ubus tayo, mga tambay. Dahil isang bagyo pa nga lang, ni Karina, hirap na nila solusyonan. Di po ba? Baldado sila. Hindi nila malaman kung paano sila magsisimula. Di ba? Eh, pandemic pa. Pasalamat tayo, mga katambay. Pasalamat tayo. Naging presidente natin, si dating Pangulong Duterte, nung pandemic. Kung bagong Pilipinas, patay tayong Pilipinas. Yun ang lalabas sa atin, mga katambay. Patay. Di ba? Kaya sana po, isa puso natin at lagyan natin ng mga logic ang sinasabi ng ating Vice President Sara Duterte. Kailangan po natin may political will. Political will. Makabayan, makabansa. Siyempre, may takot sa Diyos, mga katambay. Importante. Muli po, si Katambay Manong, mga katambay. Maraming salamat po sa naagusto ng ating maliit na channel. At ulitin ko, na-appreciate ko po, mga katambay. Nababasa ko po ang inyong mga comment. At kaisa nyo po ako, mga katambay, yung layunin po natin, layunin po ninyo, at higit pong kagustuhan po natin lahat na makabangon at makabalik ang ating bansa doon sa naumpisahan ng dating Pangulong Duterte. Sayang, nangihinayang din po si Kamanong sa maganda na po sana nga, yung performance, susundan mo na lang, itutuloy mo na lang. Kaya lang, nabalaho tayo, mga katambay, nabalaho. At nabudol, di umano, sabi nga, nabudol daw tayo, mga katambay, ni Let's Bolt in Bolt S5. Paalam, bye-bye, ingatan nawa.